Tayo po ay manalangin. Tayo po ay yumuko at pumikit. Ang Diyos, ang kanyang banal na presensya ay nasa kalagitnaan po natin. Idambana natin ang kanyang pagkapanginoon sa ating mga puso ngayong umaga bago po tayo makarinig ng paalala galing sa kanyang salita. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong umaga ay ikaw ang aming dahilan. Ikaw ang pinakasentro ng aming pagtitipon ngayong umaga. Kung meron mang dahilan, maliban dito, Panginoon, ay tulungan mo kami na iwanan ito at muli naming isentro ang aming isipan, ang aming diwa, ang aming kalooban, ang lahat-lahat sa mga susunod na sandali upang ang aming mga kaluluwang nanghihina, mga kaluluwang dumadaan sa iba't ibang pagsubok, ay muling mapalakas at mapaalalahanan ng iyong salita. Kami po ay dumudulog, naninikluhod, Panginoon, sa iyong harapan. Kailangan po namin ng iyong awa upang ang iyong pabor ay maranasan namin. Lalong-lalo na sa panahon na kami ay nalilito, sa panahon na kami ay natatakot, kailangan po namin, Panginoon, maramdaman na ang iyong presensya ay hindi lumalayo sa amin. Tulungan mo kami na kami po ay makinabang sa mga sandaling guguguli namin sa lugar na ito upang patuloy naming mapaglingkuran ang iyong dakilang pangalan, maluwalhati ang iyong pangalan sa pamagitan ng aming mga buhay sa iba't ibang paraan na nais mo. Ikaw ang aming sentro ng pagtitipon. Inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu. Kami po, Panginoon, ay mapagpala ng iyong presensya. Inaangkin po namin ang anumang bagay na mabuti para sa amin, galing sa iyo upang lalo kaming mapalapit sa iyo at patuloy naming luluwalhatiin ang iyong pangalan sa pamagitan ng aming mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Daniel, Lumang Tipan, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 28, hanggang 28 po ng talata. Ang bayang Israel ay binihag sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar at ang lahat ng mga mabubuting bagay, mga matitipuno, magaganda, makikinis, matatangkad, matatalino, mga magagandang angkin na pag-aari ng Israel ay dinala sa Babylonia. Sila ay naging estranghero. Pinayagan po ito ng Diyos. At sila ay second-class citizen somehow, kasama si Daniel, kasama si Hananiah, Azariah, at saka Mishael. Yan po ang original na pangalan ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ngayon, ako po ay babasa sa Kabanatang 3 po ng Daniel, talatang 16, sa wikang Tagalog. Sundan po ninyo ako sa inyong kanya-kanyang hawak na Biblia. Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas,
turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindi ng init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanya mga tagapayo, "Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng Diyos." Lumapit si Haring Nebuchadnezzar na may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at halika kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Yan po ang salita ng Diyos. Pinagpala na po yan sa ating puso. Tayo po ay makakaupo na. Ang binasa po nating bahagi ng talata sa aklat ni Daniel ay bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo sa ibang lupain. Sila po ay bihag, pinahintulutan ng Diyos sapagkat sila ay tumalikod sa Diyos. Pinabihag sila kay Haring Nebuchadnezzar, isang hari na makapangyarihan at nasa kamay ng mga hari noong mga panahon na yon ang kamay ng buhay ng mga tao. Chapter 1, sila ay sinubok, kasama si Daniel, sila ay naging prominente, nagkaroon sila ng magandang posisyon. Chapter 2 ay na-promote sila. Chapter 3, gumawa ng isang ribultong ginto, yari sa ginto, si Haring Nebuchadnezzar sapagkat inaakala niya na yung ginto na yon ay Diyos, diniklara niya, ito ang Diyos, sambahin ninyo. Okay? So kung ano sabihin ng hari, dapat sunod-sunuran. Lahat ng utos ng hari dapat hindi nababali. Yan yon. So, sa tagpong ito, si Shadrach, Meshach at Abednego ay naroroon. Wala po rito sa eksena si Daniel. Okay? So, nung tumugtog na po ang trompeta, ang lahat ng mga instrumento, ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, pag tumugtog na yun, hudyat yun para kayo ay yumuko. Yan. Nakalulungkot po sapagkat itong tatlong kabataan na ito na Hudyo, estranghero doon sa Babylonia, sila pa ang hindi sumunod. Pero kung babalikan po natin, chapter 1 verse 8, si Daniel sa pamagitan ng kanyang tatlong kaibigan din, ay nagpasya sila na hindi sila mahawaan, hindi sila mamantsahan ng gawain at mga kultura ng banyagang sumakop sa kanila. They have decided na hindi sila magpapaapekto. Mananatili sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So, ito po yung setting. Ang binabanggit pong apoy dito, literal na apoy. Pero habang binabanggit ko po yan, ako ay tumutukoy sa apoy dito sa binasa natin talata at pwede rin akong tumukoy sa apoy ng pagsubok na dinadaanan natin. Pero hindi literal na apoy. Yung para bang inaapoyan kayo sa mga panahong ito marahil. Okay? So dahil po dyan, napakahalaga ng presensya ng Diyos sa panahon na tayo ay dumadaan sa matinding apoy ng pagsubok. Naalala ko yung pangungusap ni Moises pagkaraan na ang bayang Israel ay magkasala kay Yahweh. Sabi niya, sige, tumuloy na kayo. Sabi ni Yahweh sa kanila,
matitigas ang ulo ninyo, umalis na kayo, pasasamahan ko kayo ng mga anghel, pero ang aking presensya ay hindi ko isasama sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo. Alam niyo po, naalala niyo ba kung ano sabi ni Moises bilang team leader ng bayang Israel? Panginoon, kung hindi niyo rin lang kami sasamahan, huwag niyo na kaming isugo doon kahit pasasamahan niyo pa kami ng iyong mga anghel. Alam niyo ba ang ibig sabihin niyan? Ang katotohanan ay mananatili na kapag wala ang presensya ng Diyos sa anumang ginagawa natin at decision making, hindi tayo makakaasa ng pabor ng Diyos. Hindi tayo makakaasa ng protection ng Diyos. Maaring magtagumpay tayo pansamantala, pero tandaan natin ang dulo niyan ay kapahamakan para sa atin. Pero kahit tayo ay dumaan sa matinding apoy kapag kasama natin ang banal na presensya ng Diyos, at hindi lamang kasama kundi sasamahan pa tayo, makatitiyak tayo na ang dulo nito ay tagumpay para sa kapurihan ng Diyos. Again, I would like to tell everyone and to remind everyone that when we are undergoing a stress, a fire in our lives, it's not about us. It's not about what we feel. It's not about our comfort. It's about the glory of God. Wala tayo sa eksena. Wala tayo sa eksena kapag pinag-uusapan ang gloria ng Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos. Huwag tayong makihati sa gloria na para sa Diyos. Ngayon, let me remind everyone. Kayo ba ay nadaan sa isang sitwasyon na habang kayo ay nagiging masunurin sa Diyos, lalong nagiging mahirap ang buhay, dumadaan sa iba't ibang pagsubok, parang kung pwede rin lang, di ba? Kung pwedeng mamili, wag na lang sana. Yan ang tao eh. At kung tayo ay makakita ng nabasa sa Facebook, ang ganda, may blessing materially, sana all. Pero alam po ba ninyo na yung ganyang panalangin ng sana all, imbis na makabuti sa atin ay pwedeng makasama yan? Kasi tinitingnan natin na ang Diyos ba ay material na pagpapala lang? Ngayon, ito pong pangunahing tauhan dito, 3 kabataan. Siguro sabihin natin 17, 18, okay, mga binata. Anong i-expect mo sa mga kabataang kagaya ng mga kabataan natin ngayon? Magiging matatag ba sa kanilang pananalig sa Diyos? Hindi kaya sila ay alipin ng maraming mga bagay na naglalayo sa kanila sa Diyos? Again, gusto kong sabihin sa umagang ito na kahit tayo ay nasa kabataan ngayon, pwede tayong gamitin ng Diyos para ang kaluwalhatian ng Diyos ay matanyag sa buong mundo. Okay? So, tuloy po tayo. Ang unang kahalagahan po ng banal na presensya ng Diyos ay ito po ang nagsusustain sa ating pananampalataya sa panahon ng mabigat na pagsubok. Again, hindi ka tatagal kapag wala kang pananampalataya. Maliwanag po yan. Okay? Kung wala kang pananalig sa Diyos na totoo, malamang-lamang, baka ikaw ay nakikiride on lang sa bandwagon na tinatawag, nakikisabay ka lang, sunod sa agos, pero kapag dumating na ito tinatawag na pagsubok ng pananampalataya, pwede kang umayaw. Okay? Kasi talagang wala namang basihan ang dahilan ng pagpapakasakit mo para sa Diyos. Okay? At dito po sinusubukan ang maraming bagay, ang maraming tagasunod ng Panginoon. Kasi bantad po sa atin yung pangangaral sa Biblia na kapag ikaw ay hindi binless materially, wala sa iyo ang Diyos. Mali po yan. Kapag ikaw ay walang ganito, dahil nagbibigay ng comfort sa tao, kalooban ng Diyos yan, kapag wala yan, malayo sa iyo ang Diyos. Hindi o totoo yan. When we go back to the different characters in the Bible from Old and New Testament, sangkatutak po na apoy ng pagsubok ang dinaanan nila. Okay? Nagkataon lang na mga nagsipagtagumpay sila, kaya bumalik uli yung mga dating kanila, kagaya ni Job.
Si Abraham naman, dating mayaman, pinayaman ng Lord, pero dumaan din siya sa matinding pagsubok at nalampasan niya rin. So pagkalampas, doon pa lamang dumarating. Yung iba, sana palampasin na ng Lord sa akin yan. Huwag ko nang daanan. Pero kailangan daanan po eh. Habang tayo ay naglalakad sa mundong ito, dadaan po talaga tayo sa apoy ng pagsubok para lumabas po na ang ating pananampalataya ay maging lantay na ginto. Dalisay na ginto. Una, ito pong karanasan na ito, let's just imagine na tayo yon. Tayo po ay estranghero sa isang bansa, sabihin natin na Middle East. Tapos may kautusan ang hari na kailangan sumamba tayo doon. Tayo ay OFW. Hindi man tayo biniyag pero naroroon tayo para sumunod sa lahat ng utos ng hari. At kung hindi, ay pwede tayong mamatay. Kung kayo ay Kristiyano doon sa ibang bansa, susunod ba kayo? Of course, iba-iba yan. Kung wala tayo doon, sabihin, ay hindi ako susunod. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Kasi hindi naman lahat kailangan pumunta ng ibang bansa para subukin ng Diyos. Okay, so, basta maliwanag dapat na tayo po ay nangako bago pa dumating yung mabigat na pagsubok na hindi tayo tatalikod sa Diyos. Dapat meron na tayong ganong determinasyon na at pangako sa Diyos. Kasi kung doon pa lamang tayo mangangako na hindi ako tatalikod sa Diyos sa panahon na tayo ay inaapoy ng pagsubok, hindi tayo tatagal. Maniwala kayo. Okay? So dapat, i-kondisyon na natin ang ating sarili. Kung tayo ay totoong tagasunod ng Panginoon, sasabihin natin sa ating sarili at sa harap ng Diyos, Panginoon, kahit na ano mangyari, hindi po ako tatalikod sa iyo. Dapat uunahan na natin. Okay? So, dahil dyan, tuloy tayo. Ang pagsasabi po natin ng ganon ay masusubukan kung gaano natin kakilala at naranasan ng Diyos. Okay? Track record natin, yung ating throwback tayo, kung gaano naging mabuti sa atin ng Diyos, yan ang isa sa pinakamagandang pundasyon ng pagsasabing ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, hindi magbabago ang Diyos. At kung gano'n ang Diyos, dapat tulungan tayo ng Diyos na ang ating commitment ay hindi rin magbago. Kahit magbago ang sitwasyon, magbago ang mga tao sa palibot natin, ang ating pananampalataya sa Diyos na naging mabuti sa atin ay hindi magbago. At ito po ang tiwala ng tatlong kabataang ito. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar, alam po natin, ganito nangyari. Nung makita sila na hindi yumuko, tatlo lang sila, ang buong Babylonian people ay yumuko, siyempre, kitang-kita ho yan. Okay? Pinatawag sila sa kaharian. Totoo ba ito na kayo po, kayong tatlong kabataan na hindi yumuko, kayo pa na mga dayuhan? Ay, siyempre, hindi siguro sasagot. O sige, ulitin natin. Bigyan ko kayo ng ikalawang pagkakataon. Tutugtog ang mga trompeta, tutugtog ang mga instruments. Pag narinig ninyo yung hudyat, yuyuko kayo. Pwede ba yun? At least second chance yan. Pwedeng, oo nga. Kunyari, kahit na payuko lang tayo, pero ang puso natin talaga commitment kay Lord eh. No. Sabi nila, ito. Our God is able to deliver us. Kaharap nyo po yan, hari ha. Ang mga edad siguro niyan, kagaya ni Enzo. Enzo, ilang taong ka na? 18. O, yan, mga ganyang kabataan. Yan. Mga kasing edad ninyo. Yan. Magsasalita kayo with full confidence, our God is able to deliver us. Imagine niyo lang, okay? Paano kaya pinalaki itong mga kabataan na ito ng kanilang mga magulang? Okay? Tuloy tayo. This reflects the omnipotence of God. They fully believe in God's ability to override the laws of nature.
Pwedeng kontrahin ng Diyos yung law of nature, kung ano man yung parusa na hindi matuloy. Okay? Kung garote, hindi babagsak. Yung mga ganun. Okay, law of nature yun di ba yung gravity? Kung apoy, hindi mapapaso. O kaya mamamatay ang apoy. Yung mga ganun iisipin natin, no? Okay, so our God is able to deliver us. It's a fact. It's a truth. Yan, alam natin lahat yan. At gusto natin yan, siyempre. Siyempre. Okay? Kapag ang ating pananampalataya ay nakasalig lamang doon sa lagi tayong i-deliver ng Diyos, kung minsan half-baked faith ang tawag dyan. Kalahati lang na luto. Kasi meron kang ideya na ito ang gagawin ng Diyos. Hindi laging open ang maraming Kristiyano na, what if hindi nangyari? Yan. Medyo mabigat na prayer yan. Medyo mabigat na po na prayer yan. Pero bago po tayo dumating dyan, maganda isipin natin na, ano na ba yung mga pinagdaanan ko sa buhay na hindi ako pinabayaan ng Diyos? Throwback tayo ngayon. Throwback tayo. Ako ba ay gumaling sa aking mabigat na karamdaman noon? Opo. Ako ba ay isinalba ng Diyos sa kahihiyan ng mga panahon na ito? Ikaw naman na makakasagot niyan When you throw back your life, makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Okay? So, that will be the very foundation of our commitment and confidence to God's goodness. Lagi lang, kasi nakakalimutan natin na overwhelmed tayo. Kapag naroon na tayo sa sitwasyon na inaapoy tayo, hindi na natin mabalikan yung paano naging mabuti sa atin ng Diyos. Paano tayo isinalba ng Diyos. Paano tayo pinalakas ng Diyos. Paano natin nalampasan. Hindi na natin mabilang ang... Kaya nga siguro sobrang dami, nalilimutan na natin Okay? So, kung minsan, napaka-selective natin. Pagtitiwalaan natin ng Diyos kapag isinalba tayo. Pero paano kung hindi? Ito yan. But even if He does not, yan ang medyo mabigat ngayon. Paano kung hindi? Tuloy pa rin tayo? Yan. Medyo mabigat po ito. Kasi, bombarded tayo ng mga ideya na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Totoo naman po lahat yon. Pero, that is only one side of the coin. At para lalong maging mabuti tayo, ang gagawin ng Diyos ay magpapadala siya ng iba't ibang pagsubok para lalo tayong maging mabuti. Para lalo tayong maging mabait. Para lalo tayong maging matatag. Iba-iba. So, yung paraan ng Diyos, hindi yun yung paraan natin. At kung tayo lang ang laging masusunod sa prayer natin, sinashotgun natin ng Diyos sa mga prayers natin. Panginoon, ipag-pray nyo naman, mga kapatid, ipag-pray nyo naman ako na gumaling ako sa ganito. O kaya makuha ko yung ganito ko. O kaya ako ay pumasa sa ganito. Paano kung hindi? Yan. Medyo, nga no. Doubt ba yon? Hindi. Fact of life yon na hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin. It's a fact of life. Kayo po na mga magulang, ako rin ay magulang, subukan yung ibigay ang lahat ng gusto ng inyong anak. Baka yung pupunta lang sa gym, siya ang magbabarbell, ikaw pa ang magbubuhat para sa kanya. Pwede ba yun? Medyo mapapangiti ka sa mga ganung magulang They are trying to protect their children para hindi mahirapan kasi dumaan sa hirap. No. Sa lahat ba ng panahon, kaya natin proteksyonan ng ating mga anak? Hindi. So, yung submission po sa omnipotence, omniscience, omnipresence ng Diyos ay hindi madaling gawin. Kasi matatalino tayo marami tayong karanasan, marami tayong alam. So, nag-a-advance thinking na tayo, pagka nagtiwala ako sa Diyos, ganito nga. Sa Biblia po, lahat ng mga blessing ay dumadaan sa conditional stage.
bago dumating ang blessing. Laging ganon. Hindi ka po pwedeng paulanan ng sangkatutak na mga blessing na gusto mo nang hindi ka dumadaan sa kondisyon ng Diyos. So, dapat natin maunawaan yan. Minsan, may mga kabataan akong kinakausap rito, anong pangarap mo? Pagpe-pray ko yung pangarap mo, magtagumpay ka, pero pag nagtagumpay ka, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Lagi kong sinasabing ganon. Tayo po mga pastor, dapat i-lay down natin ang katotohanan sa ating mga kabataan na kapag sila ay nagtagumpay, hindi sila magiging malilimutin na sila ay nagtagumpay dahil lang sa galing nila, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanila. And more people have been prayed for that para sa Kanya. Okay? Submission to God's sovereignty. When we say God's sovereignty, it compasses all things beyond what we can think of. Yung higit sa pwede nating isipin. Yung imagination na hindi na natin kayang imaginein. They understood that God is not obligated to save simply because He can. Minsan, di ba, parang, Panginoon, makapangyarihan ka naman, please naman, gawin mo ito para sa akin. May mga prayer tayo kung minsan na inuunahan pa natin ang Diyos at binibigyan pa natin ng detalyeng instruction kung ano ang gagawin ng Diyos doon sa ating prayer request. Nakakatuwa. Kaya tuloy, kung minsan, pag hindi tayo nagiging maingat, ano pa ipagpe-pray natin? Hindi ko may pag-prayan kasi hindi detalye. Ayan, diyan na pumapasok yung mga hindi na dapat sabihin. Hindi ba pagka sinabi nating, please pray for me, hindi ako okay ngayon. Okay? Kapag sinabi natin yon at talaga ipagpe-pray natin, magtiwala tayo na alam na ng Diyos kung ano yung dinadaanan ng taong yan. At hindi mo kailangan, hindi kita may pag-pray ng wisely kasi hindi ko alam ang detalye. No. Kaya kung tayo ay hingi ng prayer request, please pray for my family. May pinagdadaanan kami ngayon. Tapos, kung ano man yon, edi mas maganda yon na, Panginoon, hindi po namin alam, ikaw nakakaalam, please help them. So, wag natin isa-shotgun ng Diyos sa mga bagay na dahil gusto lang natin ganon. Kasi, ang Diyos ay higit sa pwede nating isipin. At kaya ng Diyos na gawin ang isang bagay na higit sa pwede nating akalain. Iyan ang Diyos. Higit sa pwedeng isipin, higit sa pwedeng akalain. Until now, yung mga scientifico at mga dalubhasa, mga tao nag-aaral tungkol sa ating mundo, hindi pa nila masukat kung gaano kalawak ang creation ng Diyos. Hindi obligado, kaya kung minsan, dapat maunawaan natin na may gusto ang Diyos na ayaw natin. May request tayo, gusto natin ganito, pero ang gagawin ng Diyos, padadaanin tayo sa isang matinding pagsubok ng apoy para hindi yung gusto natin ang mangibabaw, kundi yung gusto ng Diyos. Again, it's not about us. It's about God's glory and purpose. Dapat, ano po tayo doon? Saturated tayo sa ganong thoughts. It's not about us. It's about God's glory and purpose. Okay? Kasi, di ba, saan ako dyan? Saan ako sa picture? Paano? Hindi. Naalala ba ninyo? Merong mga alagad na nakakita ng, Panginoon, sino po ang may kasalanan? Bakit bulag yan? Ipinanganak na bulag. Ang magulang niya ba ang may kasalanan kaya nabulag yan? O may ibang dahilan? Anong sagot ni Jesus? Hindi kasalanan ng kanilang mga magulang. Siya ay pinanganak na bulag para lumutang ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang pagkabulag. At paano? Nung pinagaling ni Jesus, kamangha-mangha talaga. Minsan, pagbukas ko sa Facebook ay may isang
isang homosexual na bading na nagpapatotoo. At Christian na siya. Sabi niya, tagasunod na ako ng Panginoon, pero may struggle pa rin ako. Hanggang ngayon, pagka nakakita ako ng mga pastor na pogi, talagang, gano'n na, parang lumalambot yung kanilang tuhod. Tapos, prayer niya ganito, Panginoon, sana po, wala na po itong struggle na ito. Okay? Yun ang gusto niya, kasi gusto niya nang maging straight. Naalala niya yung kwento nung bulag na yon. At biglang na-i-apply niya sa sarili niya. Sabi niya, ay Panginoon, kung sa ganitong paraan ko po kayo maluluwalhati, na yung struggle na naririyan ay makapagtagumpay ako at mabigyan ka ng kalwalhatian, so be it. Di ba? What if? May mga kahilingan tayo na hindi talaga tutugunin ng Diyos dahil mayroon siyang purpose. Hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. Payag ka ba? Yan. Medyo struggle po yan. Sabi rito, this tension between God's ability and His will is key to mature faith. Mag-grow lamang ang ating pananampalataya kapag natutuwa nating isubmit ang ating sarili sa kapamahalaan ng Diyos. Pag hindi natin kayang isubmit at lagi nating minsan nauuna pa tayo sa gusto ng Diyos, mahihirapan po tayong mag-mature sa ating pagsunod sa Diyos. So, kabataan man o mga magulang, pare-pareho ang laban natin. Lahat tayo may pinagdadaan ng struggle. At yung struggle na yan, kung pwede lang hilingin bilang tao, Lord, tanggalin mo na ito. Ano sasabihin ng Lord? No. Kasi hanggat may struggle na ganyan, matututo kang magtiwala sa akin, lalakas ang iyong pananalig sa akin, it will come out, my glory will be revealed kapag nagpapatuloy ka. Tuloy lang! Sabihin po natin sa katabi natin, tuloy lang. Yan, okay. So may tension May tension. At hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon. Bilang individual. Sabi ni John Piper, isang magaling at iginagalang na tagapagturo ng Biblia. Sabi niya, ang Diyos natin ay Diyos ng kagalingan. Kahit hindi ka pagalingin, Diyos pa rin siya ng kagalingan. It's not about us. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagbiyaya sa material. Kahit hindi ka i-bless sa material na bagay, Diyos pa rin siya na mapagbiyaya sa material. So, hindi dinidefine ng ating mga karanasan ngayon kung sino ang Diyos. Kundi, i-define na noon pa na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay makapangyarihan, nasa lahat ng dako, at marami pang ibang katangian na kahit kailan sa paglipas ng panahon, hindi magbabago. So parang itagaan nyo sa bato, ito ang Diyos. Kaya kapag tayo po ay masipag na nag-aaral ng salita ng Diyos, lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Meron po ba kayong, narinig niyo po ba itong tawag sa ganitong mga tagasunod ng ating Panginoon? Kristiyanong kanin? Ito po yung mga Kristiyano na gusto lang nila blessing materially. At laging maglalagay ng comment doon sa nababasang magagandang nakuha na niya yung 3 milyon, siya ay pinagpala sa negosyo, sana all. Laging ganun sana all. Iba-iba ang paraan po sa atin ng Diyos. Iba-iba ang hulma. Iba-iba ang hubog. Iba-iba ang paraan. Kaya discoverin mo paano kumikilos at gumagawa sa iyo ang Diyos, hindi kagaya sa iba. Iba ka kasi. Si Kuya Vic, iba. Kay Enzo. Si Enzo naman, iba kay Jeff. Si Jeff naman, iba kay Mark. Si Mark, iba kay Henry. Iba-iba po tayo, kaya para hindi ma-develop yung sana all o kaya sana ganun ako, sana
sana ako na lang siya. Kasi meron ka ring maganda na pinaplano ang Diyos, diskubrihin mo lang. Tuloy ka lang kay Lord. Ang Diyos po ay mahimalang kumikilo sa atin. Pero tandaan po natin, ang Jordan River, naalala nyo, nung tatawid na sila, yung bayang Israel papunta sa Promised Land, hindi nahati ang Jordan River into two. Even the Red Sea, hindi nahati hanggat hindi umapak sa lupa o sa tubig yung paa ng mga Israelitas. Iniisip pa natin na, Lord, hatiin mo muna bago ako humakbang. May mga ganun tayo eh. May mga ganun tayo. Hindi po ganon ang Diyos. Gusto niya, sabay kayo, nakaredy na yan, hakbangan mo, Panginoon, parang ayaw pa rin humahati eh. Ay ayaw mo ituloy yung hakbang mo eh. May mga taong ganun ngayon. Yan yung mga Kristiyanong kanin. Gusto lang nila yung blessing, pero ayaw nila ng obedience sa Lord. Wah! Palagay ko, gulong-gulo na rin ang Diyos sa ating mga gustong gawin. Kaya baka biruin tayo ng Diyos. Sige nga, ikaw na muna rito mag-isa at ikaw naman ang umupo sa trono ko kung paano mo ididil ang iba't ibang klase ng tao. Para sa kanila, sabi niyan, kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Kung hindi man kami kaya ililigtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Ito sabi niya, we will not serve your gods. Kasi sa kanila po, maraming Diyos yan. Yung si Haring Nebuchadnezzar, pag nagdeklara siya na yung isang tao ay Diyos, sambahin, pwede yan. At yung mga emperador sa panahon ng Roman Empire, dinideklara nila na ang kanilang mga sarili ay Diyos. Kailangan sambahin din sila. Pag hindi nyo ginawa, okay? So, sabi rito, mga kabataan po ito, they refuse to bow down to the golden idol. Alam nyo po, may mga golden idol tayo sa buhay na ipinagpapalit natin ng Diyos. Hindi lang sumasamba, kundi ipinagpapalit pa talaga. Naalala po ninyo si Esau, nakakambal ni Isaac, ni Jacob. Isang platitong munggo na pula. Ipinagpalit yung kanyang pagkapanganay. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Sa mga maliliit na bagay na inaalok ng mundo at tayo pa nagko-compromise, ang laki ng nawawala po sa atin. So, hindi lang natin alam, pero kung alam lang natin ang nawawala sa atin, iiyak tayo sa mga pagko-compromise po natin. Bakit? Kasi mas malaki ang nawala sa atin kaysa pinakinabangan natin na kakarampot. And normally yan ay mga pansamantala lang. Mas pinapahalagan po nila ang pagsunod sa Diyos higit sa kanilang buhay. Ano ba sabi ni Jesus? Gusto niyo sumunod sa akin? Deny yourself, carry your cross, follow me every day. Wow! Yun talaga yun. Hindi nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga hinaharap, yun lagi ang i-expect natin. We learn how to deny ourselves, carry our cross, kasama na po dyan yung mga fires ng ating buhay, and then follow God every day o Jesus every day. Sa una, ang hirap talaga eh. At yan, ano yan? Ang tanging, tatlo lang naman ang kaaway ng Kristiyano. The world, the flesh, and the devil. Ang pinakamabigat sa lahat, the flesh. Me. Yan ang pinakamabigat. Diablo, kaya nating paglabanan yan. Yung alok ng mundo, kaya nating paglabanan. Pero kapag hindi natin napaglabanan ang ating sarili, sa kanyang sariling makasalanan, mahirapan po tayong sumunod sa Diyos. Hindi nga ba ito ang dahilan kaya ang iba ay hindi na nagpatuloy? Kasi mabigat ang laban talaga ng sarili.
At ano ang sarili? Hinahanap niya yung, ako naman palagi naman naglilingkod sa iyo, Lord. Ito naman konting baka pwede naman maintindihan mo na ito. Yan. Lagi maintindihan ng Diyos. Habang iniintindi tayo ng Diyos, unti-unti tayo nalalayo sa Kanya. Worship is exclusive. To bow to Nebuchadnezzar's idol was to commit spiritual treason. Ano ba yan? Yung treason, anong sa Tagalog? Pagtataksil sa Diyos. Yun. Kapag ikaw ay nagbabow down sa isang bagay na kaagaw ng Diyos, pwedeng trabaho, pwedeng asawa, pwedeng anak, pwedeng apo, at marami pang iba, tayo ay nagko-commit ng spiritual treason before God. Ano yan? Yan ang struggle natin. Hindi po ba? Marami pong mga nauna sa atin na nag-pray din nung sila ay inihulog sa yungib ng leon, Panginoon, iligtas niyo po kami, pero nilapa sila ng leon. Okay? Maraming nanalangin nung naghari ang ISIS doon sa Middle East at nasakop ang ibang bansa, Iraq lalo na. Maraming Kristiyano ang tinututukan ng baril sa ulo, nakatalikod, naka-blindfold. Ang mga prayer nun, Panginoon, iligtas niyo po kami. Namatay din sila. Ano pa? Panginoon, huwag niyo pong kunin ang aking anak na pinakamamahal. Namatay din. Ang daming mga prayer request na hindi umayon doon sa gusto natin. Pero, nangibabaw pa rin ang purpose ng Diyos kasi meron siyang mas magandang plano kumpara doon sa gusto nating prayer. That's it, oh. Many heroes of faith were not delivered but still trusted God. Ang pangako ng Diyos kay Abraham na isang kaharian na hindi magwawakas, hindi rin naman nakuha ni Abraham, namatay din siya. In the end, ang dulo po ng lahat ng ating paglalakbay at sasabihin ng Lord, tapos na ang iyong paglalakbay, kukunin na tayo. Yun na ang pagtatapos ng paglalakbay natin. Ano kayang klaseng buhay mayroon tayo kapag tinapos na ng Diyos ang paglalakbay natin dito? Ikaw ba ay nakayuko? Ikaw ba ay naglilingkod sa isang Diyos-Diyosan na hindi yung tunay na Diyos? Doon mo gustong abutan ka? Ngayong panahong ito, magandang magbalik tanaw tayo. Ano yung pinaka parang pet natin na gustong-gusto nating gawin, gustong-gusto nating puntahan o gustong-gusto nating isipin na alam natin na yun ay parang kapalit ng Diyos. So, hindi yan gintong ribulto, pero yan ay nagbibigay sa'yo ng konting saya. We are committing spiritual treason before God. At, di ba parang, kung tayo lang ang papipiliin, mag-exercise at kumain, siyempre kumain. Di ba? Kung tayo ay papipiliin, magtrabaho at magpahinga, siyempre magpahinga. Kung tayo ay papipiliin na pumunta sa piyesta o kaya pumunta sa simbahan, kakaunti lang ang pupunta sa simbahan. See, humanly speaking, alam na ng Diyos kung ano talaga ang pipiliin natin eh. Wag natin kunyari-kunyarian, alam ng Diyos po. Kaya iba-iba ang hubog at padala ng Diyos ng mga pagsubok sa atin. At ang tanong nga, di ba, bakit paulit-ulit na dumadating sa akin? Matagal na ito, hindi pa ako makaalis-alis. Lagi may struggle. Alam niyo kung bakit? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa kasi pumapasa. Kailangan natin pumasa. Okay? Pag hindi tayo pumapasa, uulitin uli ng Diyos kasi walang pasang awa yata sa Lord.
You want a blessing? May kondisyon ng Diyos. Kasi kapag ibinuhos ng Diyos yung blessing na request mo, hindi ka naman ready ng lalagyan, baka ma-overwhelm ka rin. So, ipiniprepare lang ng Diyos yung lalagyan mo. Okay? So, handa lang ihanda lang ninyo. Okay? Si Job, iniisip ko, kapag binabasa ko istorya ni Job, parang hindi ko yata kakayanin ito. Sino si Job? Kilala niyo siya di ba? Napakamayaman, tapos hindi niya alam, pinag-uusapan pala siya ni Satanas at saka ng Diyos sa kalangitan. Oy, kita mo ba yung si Job? Oo. Kaya naman yan masunurin kasi binibless mo siya materially. Alam nyo naman si Satanas, mapanulsol yan okay? At meron yun tayong mga kaibigan din ganun no? Mapanulsol. Okay? Sabi niya, sige, kunin mo lahat ng kayamanan ng Job mo na yan, tatalikuran ka niyan. Sige, wag mo lang siyang saktan. Kinuha ang kayamanan. Nawala lahat sabay-sabay. Kinidlatan. Tinulisan. At marami pang iba. Maraming namatay na mga katulong. O hindi tumalikod si Job. O, nakita mo? Ay, hindi Kung yan ay bibigyan mo ng sakit, kasama yung pagkawala ng kanyang mga anak, baka tatalikod yan sa iyo, sabi ni Satanas. Kapag ikaw ngayon ay dumadaan sa pagsubok, baka kasama ka sa pinag-uusapan ng Diyos at saka ni Satanas sa langit. Kaya ganyan ang iyong dinadaanan ngayon. Hindi ba, Lord, ako, wala naman akong kwenta. May kwenta ka sa Diyos. Nagtitiwala ang Diyos na ipaglalaban mo siya at magtatagumpay ka. Palakpakan ho natin ng Lord kung naniniwala kayo doon. Pinag-uusapan, tayo ay tinutuya, tayo ay sinusulsulan niya ang Diyos, pero siyempre hindi naman pwedeng sulsulan ng Diyos. Alam niya, at alam niya ang capacity ni Job hanggang sa dumating talaga yung panahon na yung asawa, sabi niya po yung asawa, yung asawa ni Job, di awang-awa na siya kay Job, puro sugat, namatay na yung mga anak, naubos na ang kayamanan, tapos mula ulo hanggang talampakan ay yung mga, hindi ko alam kung bakokang ang tawag doon yung basta sugat na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Alam mo, sobrang awa ni Mrs. Job, sabi niya, ikaw, ganyan na nangyayari sa'yo, nananalig ka pa rin sa Diyos. Sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Of course, parang negative ba yun o positive? Pwedeng tingnan sa negative side kasi parang ang sagot kasi ni Job, mabubuting bagay lang ba ang gusto mong tanggapin sa Diyos? O pwede ring positive kasi sobrang awa, gusto niyang mas mabuti pang mamatay na lang si Job. Hindi ko alam kung yun ay negative o positive, pero sa mga binata at dalaga, tiyakin ninyong tama ang pili ninyo sa inyong asawa. Okay? Ako po, nagpapasalamat sa Lord. Yung isang desisyon na ginawa ko, na pinakamahalaga sa lahat, ay yung isuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Give up ko yung aking gustong mangyari, tinulungan ako ng Diyos na tanggapin ang katotohanan ng tinawag niya ako, yun ang unang pinakamahalaga sa lahat. Ang pangalawa po, ay yung pakasalan ako ng nobya ko noon, na ngayon, yung pinakamagandang babae na yon. Bakit ko po sinasabi yan? Sa loob na mahigit 30 taon, mahigit, kasi bago pa po ako nagpastor, ay nagtrabaho na ako sa isang mission organization din, ng 9 na taon. Hindi ko po siguro matatapos, o hindi ko aabutin, yung ganong bilang ng kung ang asawa kong ito ay hindi supportive sa pagkakatawag sa akin. Kapag meron tayong supportive na spouse, babae o lalaki yan,
kalahati ng biyahe ay tagumpay na. Siyempre, ang kalahati niyan nakasalalay sa Diyos. Kaya, pakitas mo, mga binata't dalaga, ang prayer ko sa inyo, tama ang pagpili. Ha? Tommy, ha? Tommy, pinagpipray ka ng tita mo at willing siyang sagutin ang lahat. Hindi lang sa tita, sa lola mo. Sa tita mo rin, sa mama, daddy mo. Yan. Okay? Hindi ba parang masaya tayo when you made the right decision and you were able to get a right partner, it is a foretaste of heaven. O, yun nga mga masasaya, pumalakpak, na nakakuha sila ng mga kapartner na tama. Okay? Bakit po natin binabanggit yan? Kasi sa bahay talaga ang simula ng impyerno at saka langit. Sa totoo lang ho. Kaya kung may kasama kang anghel na napangasawa, ay talagang langit po yan. Kidding aside, si Job po yun eh. Pero sabi ni Job, though he slay me, yet I will hope in him. Kahit na mayroong problema mag-asawa, masisettle din yan, pero patuloy pa rin tayong magtiwala sa Diyos. Sa Mateo, sabi niya, huwag kayong matakot doon sa mga nakakawasak ng katawan lang, kundi matakot kayo doon sa nakakawasak ng espiritu at saka katawan. Doon sa hell, Diyos po yun. Diyos ang may kakayahan ng ganon. So, application natin, may mga pressure po to compromise. Will you obey God even if He doesn't show up the way we hope? Di ba? May mga ina-expect tayo, ganito gagawin na Diyos, hindi nangyari. Even if, yan yung maganda, even if hindi gawin ng Diyos, patuloy pa rin ako magtitiwala sa Kanya. Is my faith rooted in who God is or what I want Him to do? Parang, alam nyo, parang ginagawa natin puppet ang Diyos eh. Lord, gusto ko po ganun. Kaliwa, kanan. Hindi ito naman. Yan. So magandang itanong kung hindi kaya parang sinasyatgan lang natin ng Diyos kung minsan. O yan, Panginoon ha, nag-quiet time na po ako ha, yung request ko, ibigay mo na. Oh, naka2 buwan na po ako. Yan. Di ba ganon? Oh, meron ba tayong mga idols sa buhay na nagko-compromise tayo? Pagod tayo, limang araw sa loob ng 1 linggo, pahinga tayo ng Saturday, family Sunday naman, minsan lang naman yan. Pwede ba yon? Even if not, I will still serve the Lord. Dapat. Okay, tama ba, Jonathan? Bebs, tama ba? Pray for courage to say, God, I trust you, even if the furnace is my next step. Oh, no. Darating na Lord. Bad news, whether you like it or not, darating. That's life. It's a fact of life beyond our control. But thank God, God is in control. Kaya, somehow, sa unang tingin, parang bad news. Pero good news rin kasi lahat ng tao, kahit hindi Christian, dumadaan sa ganyan. Ang maganda lang sa atin, kasama natin ang Diyos. Kasi parang, alam mo, kapag ikaw ay naglalakbay sa isang lugar na hindi mo alam, parang hindi ka confident. Pero kapag naglalakbay ka na nakakaalam ng lugar mismo, at taga roon siguro, parang yung confidence natin, walang relax na relax tayo. Yun ang gustong maramdaman ng Diyos sa atin. I know everything, I can control everything, even, sabi nung awit, walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Totoo ba yun? Papatunayan ng Diyos yan sa pamagitan ng ating karanasan. Pero, do your share. May share tayo na dapat gampanan. God's presence
walks with us in the fire. Okay? Sa puntong ito, gusto ko pong magkwento ng konti. May kinuwento sa akin. Kasi 'di ba parang isa sa pinaka nakakatakot na sakit na pwedeng daanan natin ay yung sakit na terminal disease na tinatawag, cancer. 'Di ba? At iba pa, okay? Yung iba ay aksidente naman na hindi. Ang pinakamasakit na uri ng cancer ay yung cancer sa buto. Itong alin na ito, na-diagnose siya na mataas na ang stage ng kanyang cancer, wala pa siyang naramdaman. At sa kanyang patotoo, hanggang mamatay siya, wala siyang naramdamang sakit sa cancer na yon. Dineklara ng doktor na yon ang kanyang sakit. Okay? Naisip ko tuloy, pwede pala yon? Okay? Parang, paano nangyari na nawala ang sakit? Hindi ko alam. Siguro siya rin, hindi niya rin alam. Kasi kakaibang case yan eh. Pero sa Diyos, pwede pala yon. Clarence, pwede yon. Pwede pala yon. Yung hindi natin kayang ubos isipin, pero gagawin ng Diyos dahil He will walk with us into our fire. See, parang, huwag matakot. Ako nga, parang na-imagine ko, Panginoon, paano niyo po ba ako pauwiin sa langit? Babawian ng buhay? Ako ba ay biglang sasaksakin na lang? Ganon? Ako ba ay mabibihag ng abusayap at pupugutan ng ulo? Alam niyo po, pasensya na po, morbid ako mag-isip kong minsan no? Tinitingnan ko lang kung saan ako pwedeng matakot at pwedeng ipagpalit ko ang Diyos. Tinitingnan ko, saan hindi ko kakayanin. Pero alam nyo po, hindi masama mag-request. Pero laging ang Panginoon ang may final say. Okay? Hindi masama. Okay? Ako nga, request ko, Panginoon, pagising ng wife ko, okay na ako. Pag ginising niya ako, hindi na ako gigising. Okay. Yun naman sa kanya, nakakatakot ho yun. Di ba? Woo! Nasaan ang St. Peter mo? Anyway, ganito po yan. May mga fear of unknown tayo. Na hindi natin alam kung ano. Okay? Alam nyo po, hindi masamang mag-request sa Diyos. At meron akong alam, maraming mga, siguro kayo rin may alam. Yung natulog lang tapos kinaumagahan, hindi na gumising. Pwede yon. Kung i-grant ng Diyos. Laging ganon. It's not about us. It's about God. Pero hindi masama mag-request. Hindi masamang maglambing. Alam nyo, kapag naglalambing tayo sa Diyos, nararamdaman niya yung puso natin. Pero mahirap maglambing kapag alam mong malayo ka sa Diyos. Di ba? Parang hindi ka makahilig sa Kanya. Anong hilig? Hindi mo nga, gano'n. May mga gano'n na yun. Subukan nyo, nanay, tatay nyo. May kailangan kayo. Tapos sumuway kayo kahapon. Tapos maglalambing kayo, hingi kayo ng allowance. Anong allowance? Of course, hindi naman ganun kasama ang Diyos. Pero when we go back to God and allow His presence to guide us every day, hindi masamang maglambing sa Diyos. Sister Christy, edi senior na tayo, no? Di ba? Okay. Kapag pinag-uusapan, ito ang pinakamahal na mahal ng mga, yung stage ng population na pinakamahal na mahal ng mga politiko yung mga senior. Okay? Ang daming alaga. Okay? So, kapag alam na natin senior, parang, kailan kaya ako? Pagka merong reunion, usapan yan, anong maintenance mo ngayon? May apo ka na ba? Yung ganong kwentuhan. Yung papalapit na doon kay San Pedro. Okay? Pero sa atin po mga mananampalataya, una, umabot ka lang ng 60 sa panahong ito, malaking blessing na yan sa Lord. Kuya Ramon, Ate Mercy, malaking blessing na po yan. In fact, yung iba mga ka-eskwela natin, 40 pa lang nawala na See? So,
Huwag katakutan yung hindi pa dumarating, i-treasure yung nakaraan, i-enjoy yung kasalukuyan kasi baka bukas wala na. Lalo na kung tayo ay nasa Lord, kay Lord, enjoy natin ang bawat sandali para sa Kanya. God's presence will surely walk with us in the fire. Yun po ang pangako niya. Look, sabi ni Nebuchadnezzar, teka muna, hindi ba 3 lang hinulog natin sa pugon? Bakit yung parang 4 at yung isa parang nagliliwanag, kakaiba doon sa 3? Ito po yung isa sa lumang tipa ng theophanies o yung pagpapakita ng Diyos sa anyo ng tao. Okay? Kasi, di ba sabi nila, ang Diyos ay Espiritu, pero dahil makapangyarihan ng Diyos, pwede siya mag-anyo sa anyong gusto niya. Okay? So, na yung tagpo na yon sa loob ng hurno, pugon, ay namangha si Haring Nebuchadnezzar. Kasi ang kanyang kapangyarihan ay iutos niya lang, ihulog sa pugon, patay ka talaga dyan. Yun ang kapangyarihan ng apoy. Okay? Pero nakakatuwa sapagkat naroon ang apoy pero walang kapangyarihang effect doon sa mga taong pinroteksyonan ng Diyos. Kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. At dahil po dyan, naririyan ang fire, sabihin natin, pero when God's presence is with us, we can experience the power of God. Sabi nung isang statement, when God chose you to become a martyr, God will give you a martyr strength. Ang Diyos ang pumipili kung ano ang pagdadaanan natin But by God's grace, hindi tayo magkukulang. Laging hindi natin maasahan o kaya sa maraming pagkakataon, yung mga prayer natin kontra sa gusto ng Diyos. Hindi niya laging tatanggalin ang apoy o pagsubok, sasamahan niya tayo doon. Kaya huwag tayong matakot kung harapin po yon. Matitiyak po natin yan na kasama natin ang Diyos kung yon ay para sa kanyang kalwalhatian. Kaysa sa iwasan natin, ang iba nga ayaw na nga Ayoko na sumunod kay Lord, ganyan pala. O sige, hindi bumalik ka sa mundo, malala din. Diba? Wala ka pang kasama. Ano, Kuya Joe? Aalis tayo dahil ayaw nating dumaan sa iba't ibang trials, troubles, and sufferings. Iwanan natin ang Diyos. O sige, iwanan natin. O pagbalik, nag-iisa lang tayo rito. Gusto natin yon. Mahirap din. Kristiyano o hindi Kristiyano, tagasunod ng Diyos o hindi tagasunod ng Diyos, lahat dadaan sa apoy. Pero ang masaya, ang masarap, malamang katotohanan, kasama natin ang Diyos. So, lagi niya sabing, I will be with you. I am your Emmanuel. God is with us. Fire was present but had no power. Karamdaman, pwedeng dumapo. It's a fact of life. May mga kinatatakutan tayo. Pinili ka ng Diyos. Kagaya nga nung isang sabi nung isang dating secretary ng trade, sabi niya, nagtambyolo nagtambyolo nabunot. Yon ang sakit ng misis ko, sabi niya. Sa Diyos, walang tambyolo-tambyolo, siyempre. Siya ang nagdi-design. Hindi aksidente. Ang lagi lang sasabihin ng Lord, can you do it for me? Pwede mo bang, can you bear it for me? Can you carry it for me, for my glory? Can you forget yourself? And then let the glory of the Lord revealed in your life through that sickness or anything. Can we say, yes, Lord? Pwede po ba yun? Unbound, pagdating nila, nakakatuwa sapagkat di ba hindi na sila tinanggalan ng mga kasuotan, lahat ng suot nila naroroon. Okay? Ang nasunog lang sa kanila yung tali sa pagkakagapos. Pero nakapagtaka, sabi ko kay Pastor Ja, science teacher naman yan
Kaya mo bang ipaliwanag na ang damit ay hindi nasusunog? Sandalyas ay hindi nasusunog? Hindi po natin kayang isipin yon, di ba? Buhok, hindi nasusunog. Ang nasunog lang yung tali. Ano meron sa tali? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Higit sa pwede nating isipin. Alam niyo po, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, mamamangha tayo na, uy, ganito pala mangyayari. Iba-iba po yan. Iba-ibang kwento. Kaya nga ako minsan may sharing tayo para i-bless din ng Lord yung iba. God is always with us. His nearness is our true security, not the absence of pain. May pain, may biyaya ang Diyos. His presence transforms suffering into communion. So, the more we experience fire and troubles in life na hindi natin ginawa o hindi natin kasalanan, inalaw ng Diyos beyond our control, it's a good time for communion and time with the Lord. Lalo tayo mapapalapit kung parang i-embrace po natin with all humility, Lord, if this is what you want me to do, I will do it for your glory and honor. When you walk through the fire, you will not be burned. Even though I walk through the valley, you are with me. Mga promises po yan eh. Kaya talagang hindi tayo hiwalay sa salita ng Diyos. I am with you always, even to the end of the age, kahit dumating pa yung the big one. Di ba? Sakop tayo, malapit tayo sa big one na fault eh. Pero hindi yun ang focus natin. Ano man ang mangyari, sa kamay tayo ng Diyos, secured tayo. Kung minsan nagpe-pray tayo parang hindi natin maramdaman ang Diyos, hindi ibig sabihin nun wala siya. Basta alam lang natin na napapanatili natin ang ating connection at relasyon sa Diyos, panatiliin natin. Hindi man natin siya nararamdaman, pagtiwalaan po natin yung kanyang pangako na naririyan lang siya sa tabi mo. In your trial, practice the presence of God. Lord, please be with me. Pray aloud, quote scripture, worship, even if it hurts. Babs, what's your prayer? Lord, si Jonathan po eh. Diba? Ay tinugon uli ng Lord. Jonathan, look at me ba? Tinugon ng Lord. Kung sa susunod na prayer mo, Bebs, ay hindi natugunin ng Lord, magtatampo ka ba sa Kanya? Hey guys, throwback. Throwback. Balikan natin yung ating nakaraan. Gaano ba naging mabuti sa atin ng Diyos? Yun lang bang pagkasipayo dahil may request tayo na kapiranggot na candy sa Diyos ay hindi niya, tsaka tayo magtatampo at aayaw tayo? Go back to your history and then look forward sa destiny mo. Laging naririyan ang Diyos kasama natin naglalakad. Palakpakan ho natin ang Lord. Mahirap po pagka-apoy ang pinag-uusapan. Kasi talagang mainit. Mainit. They came out and there was no smell of fire on them. Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po, hindi ito naniniwala sa Diyos eh. Kaya kung tayo po ay naninindigan in public, kilala ng ating superior, kung tayo nasa corporate world na tayo po ay Christian at merong ginawang himala sa kalagitnaan ng ating kumpanya, sasabihin din nila, mabuhay ang iyong Diyos. It's a public testimony. Kaya kung itinatago natin na tayo ay tagasunod ng Panginoon, sasabihin nila, kaya nangyari yan kasi magagaling ang sundalo, kaya nagtagumpay tayo.
Kaya magaling ang ating kumpanya kasi maganda ang ating sistema. Walang naaagawan ng papuri ang Diyos. Pero ikaw, nag-pray ka, sana po makuha namin yung project na yan para sa aming kumpanya. At nangyari. Eh, hindi naman nila alam na Christian ka. You are not proud that you are a Christian. See, parang na-deprive ang Diyos ng kanyang glory. Kaya po tayo naririyan sa isang kalagayan ngayon. Hindi, kita mo, napansin nyo, nagagather tayo as a church pero iba-iba ang kanya-kanyang kinalalagyan natin pang araw-araw kasi gusto ng Lord na mag-alab tayo para kay Lord at sa pamagitan natin ay mabigyan ng gloria ang Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. So, tuloy lang po, tuloy lang. Si Nebuchadnezzar, kahit hindi Christian, natutong magbigay papuri sa Diyos eh. Yung Diyos na alam niya, hindi ganun gumawa eh. Di ba? Pero yung Diyos na ating pinaglilingkuran mula pa lumang tipan, bagong tipan, kasalukuyan at hinaharap, ang sabi niyan ng Biblia, siya yung Diyos na hindi nagbabago. So yung kanila pong pagsunod, kahit nanganib, pwedeng mamatay naman talaga sila. And the rest is history. Ang Diyos ang namimili ng mga pagkakataon kung gusto niya maghimala o hindi. Si Daniel, hindi niya pinayagang lapain ng leon. Si Moises, hindi niya pinabayaang mapahiya na mahati yung Red Sea. May mga pagkakataon na parang wala ang Diyos. Parang hindi tinugon ang ating prayer. Pero tandaan po natin, ang testimony lagi na nakasalalay dyan ay yung testimony ng gloria ng Diyos. Hindi tayo ang napahiya. God uses trials to reveal His glory. It was for Babylon to see the true God. Na-realize ni Nebuchadnezzar, pag binasa niyo po yan, matigas talaga ang ulo niyan eh. Si Nebuchadnezzar. Kahit makita na niya yung himala ng Diyos, pasamantala, bibigyan niya ng gloria, tapos babalik na naman siya sa kanyang pagiging makasarili. Hanggang sa mabaliw nga yan eh. Mabaliw yan eh. Nung tumawag siya sa Diyos, tumingala, nabalik uli yung kanyang ulirat, yung kanyang kamalayan. Kung tayo po ay dumadaan sa matinding apoy ng pagsubok, ito literal na apoy talaga na ang kapalit ay kamatayan. Sa ating bansa ay napakalaya po ang pagsamba sa Diyos eh. Hindi kagaya sa ibang bansa na bawal. Hindi ba dapat lalo tayong magsumigasig? Dahil dito malaya tayo, walang nagbabawal sa atin. Di ba? So, kung minsan, yung pagiging malaya natin ang parang nagiging dahilan pa para manlamig ang marami. Kasi malayang nagagawa ang lahat. Ang pagliligtas ng Diyos sa kahiyan, sa panganib, kamatayan, sa pangangailangan ay hindi laging nagaganap. At doon tayo nagtatanong sa Diyos, ano po ang purpose mo, Panginoon? Bakit nangyari ito? Dapat laging hanapin natin kung ano ang layunin ng Diyos. It's about declaring God's supremacy in a pagan culture. Tinitingnan din tayo ng ating mga kapitbahay eh. Pero tandaan po natin, parang tayo ang the walking Bible. Tayo ang, hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi nila alam tungkol sa Diyos. Pero yung buhay natin, yung ating patotoo, tinitingnan nila tayo, malalaman nilang tayo ang sinasamahan ng Diyos. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, makikita ng Diyos kung mahal natin siya, gagamitin niya para sa ikabubuti po natin. Bigyan ko lang po kayo ng ideya, saglit lang. Sino ba
sa 7 magkakapatid at isang byuda ang magsasabing nawala yung kanilang asawa. Mabuti ba yon? At my age, I'm 7 years old when my father is gone. Nawala. Mabuti ba yon? Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos hindi nakukuha at i-define sa isang sitwasyon lang. Kapag sinasabi natin yung Romans 8:28 na yan, yung lahat ng nangyayari sa akin, individually ay ginagawa ng Diyos na para mapabuti. Kung ako gumagawa lang na parang senaryo, kung buhay ang tatay ko, ayaw niya nga kami pumunta ng Maynila eh. Eh dito kami nakakilala sa Panginoon nung siya ay namatay. Hindi ko sinabing, ay mabuti na lang namatay. Hindi ganon. We miss the point, okay? Pero dahil ang kamatayan niya ay kapahintulutan ng Diyos, nakapunta kami rito. At dito kami nakakilala sa Panginoon. Hindi kami nagpapasalamat dahil maaga akong naulila sa Ama. Hindi yon. Hindi ko alam na ito pala ang gagawin ng Diyos sa akin. Sa mga kapatid ko, ganun din iba rin. So sa atin, kapag ganun kalawak ang ating pagtingin sa ginagawa ng Diyos, mamamangha tayo, uy, ito na pala yon. Palakpakan nga ho natin ang Lord. Patapos na ho ako. Okay? Pansamantala lamang, season of life lang, magtatapos din. Lulubog ang araw, tiyak, sisikat yan. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Habang dumadaan po tayo sa pagsubok, may mga tinatapyas-tapyas, sinusunog ang Diyos sa buhay natin. Pride, fear, self-reliance, at marami pang iba. So kapag dumarating sa atin yung apoy ng pagsubok, hindi lang para tayo ay bigyan ng blessing after that, kundi meron din siyang hinuhubog sa ating pagkatao para patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Magaling ka ba? Kaya nahirapan tayo magtiwala sa Diyos kasi magaling tayo Marunong ka ba? Magaling ka magplano, projected mo ang lahat ng pwede mangyari. Magaling ka, kaya hindi mo na pinagpe-pray sa Lord. Tandaan po natin, kahit gaano tayo kagaling, may limitasyon pa rin tayo. Hindi natin masasabing lahat kontrolado. Diyos lang po ang may sabi niyan. At siya lang nakagagawa niyan. Share your story. Someone needs to hear how God brought you through. Kaya hindi tayo nagyayabang. Alam mo, sa biyaya ng Diyos ay nalampasan po namin yung ganito. Purihin ng Diyos. Ganun. Hindi tayo magaling. When God delivers, don't keep it quiet. Huwag ka manahimik. Pagyabang mo. Be intentional about testifying to God's power at work in your life. God's presence sustains our faith in fire, walks with us in the fire, delivers with power from the fire. Very, very important yung presence ng Diyos sa buhay natin. Don't make any important decision without having the presence of God in that decision. Paano nangusap ang Diyos sa atin? Meron ka ba naalalang verse? Habang ako nagsasalita, hindi ko po alam. Pero for sure, kinausap tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan. Can we do it in 1 minute? Let's have discuss for a while and then pray together, and then after that, the worship team will take over.